Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, nagsasabi ay magandang gabi po dito sa ating sa Middle East. Magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Gawan po natin ang panibagong reaction video. Itong panliligaw, continuation po sa panliligaw ni Kuya Bong dito kay Kayla. Ang part 5 po natin, mga kabisnes, mga kapapi. So nakikita naman po natin ang kasiyahan sa pagmumukha ni Kuya Bong at ni Kayla, di ba? Kumbaga napaka-inspired ng dalawang ito ngayon, di ba? Lahat tayo nakikilig, di ba? Sa mga action nilang dalawa na kumbaga totoo, di ba? Walang halong keme-keme, di ba? So bago natin umpisahan, baka po pwedeng pakipindot ng subscribe button dyan sa aking munting bahay at nang isalin na rin natin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng aking mga reaction video. So don't forget po to subscribe ka Business Official, Papa Dins TV at ka Business Family po mga ka-business. So well, umpisahan po natin to. So eto nga at nagkasiyahan sila Mrs. Ka-Business dito at nandito si Kayla kumakanta rin. So nung dumating si Bong ay nagkumanta pa rin ito silang dalawa ng Pangako Sa'yo. Pangako sa'yo, paglalaban ko. Wow, di ba? So after that, katapos nila nandun na tapos sila nag-uusap, pinagbigyan sila ng pagkakataon ni Mrs. Ka-Business na mag-usap silang dalawa. So sila nga naiwan dalawa dito sa sa sala. So yun, ang galing pa talaga ni Kayla, no? Kumusta ka na? Sabi niya gano'n. Ni Bong, ay okay lang daw siya, sabi naman niya. So nakikita natin dito na kumbaga ang mga kanilang mga sinasabi ay natural, galing sa kanilang mga puso, di ba? At kitang-kita natin yung kasiyahan ni Kuya Bong. Hindi naman natin nakikita yung kasiyahan ni Kuya Bong na ganito. Alam po naman natin, kahit naman sinong babae, sabi nila kung i-partner mo kay Bong, talagang rerespetuhin niya ito, lalo na kung gusto niya ito ay walang problema, kumbaga, di ba? Kumbaga si Kuya Bong ay hindi namimili ng babae, basta't mahalin lang siya at to pa rin kung anong ipangako ng isang babae sa kanya, di ba? So dito't nakikita natin nakapustura si Kayla at take note mga ka-business, mga kapapi, no? Ngayon ko lang nakita si Kuya Bong nagsasapatos, doon sa panliligaw niya, nagsasapatos siya, hanggang ngayon nagsasapatos siya. Kumbaga, binigyan niya na talaga ng atensyon yung sarili niya. At sana tuloy-tuloy na itong pagbabago ni Bong. Inshallah, bigyan tayo ng Allah Ta'ala ng na talagang pag magbago na siya, hindi na niya to iwasan iwasan niya na ang lahat ng hindi dapat niya gawin, di ba? So nakita natin dito si Kayla, nakaupo silang dalawa at nag-uusap sila. Ewan kung anong pinag-uusapan nila. At ito ang maganda, di ba, sa mga tanong ni Kayla, paano daw yung mga dati, yung siguro ayaw niya nang magkaroon ng gulo doon sa dati na sinasabi na, ang sabi ni Bong ay yung ex-girlfriend nga daw niya. Sabi ni Kuya ni Bong, wala na kami noon, matagal na, break na kami noon. So ang ganda ng tanong ni Kayla, no? Hindi na, kumbaga straightforward siya kung magtanong siya, pero magtanong siya may sense, nasa isip niya kung siya magtanong, paano mo naman nasabi na wala na kayo, di ba? That's the number one na napahanga ako doon sa sinabi ni Kayla, na sinabi niya, paano mo naman masabi na wala na kayo, di ba? So siguro napapanood dito ni Kayla itong na nandoon si Bong na nagbablog sila nitong ex-girlfriend niya, napapanood ito ng pamilya ni Kayla at napapanood din ni Kayla. So kaya niya ito natanong, di ba? So natanong niya, ang ganda ng tanong ni Kayla, no? Hindi na sukat akalain, mga ka-business, mga kapapi, na kaya ni Kayla yung tanungin sa kanya ng ganun, kung ang nasa isip ng mga iba, ng mga nagko-comment yan na hindi maganda, na mayroon siyang problema sa pag-iisip, bakit niya kayang tanungin yung ganun kay Bong, di ba, na paano mo masasabi paano mo masasabi na break na kayo? So maganda sa isang babae tulad natin, yung parang normal talaga ang pangingisip. Ganun naman talaga ang tatanungin natin. So ibig sabihin ay
ang kapasidad ng pag-iisip ni Kayla ay hindi ini-expect ng mga ibang kampo, ng mga nagko-comment ng hindi maganda, ay ganun ang expectation ng isip ni Kayla na sinasabi nila, di ba? Kasi nasabi niya yon, kaya niya tanungin kay Bong, di ba? Na sinasabi rin niya rito na wag muna daw hahawak si Bong sa kanya kasi hindi pa nga daw sila mag-on. Kumbaga, binibigyan niya si Bong ng halimbawa na wag basta-bastang kumilos ng hindi maganda, di ba? So, kahit papano, kahit sinasabi nilang ganito kulang sa pangingisip si Kayla, pero alam niyang pagsabihan si Bong na kung ano yung dapat o kung ano yung hindi dapat o yung anong dapat, di ba? Tulad na lang nito na tinahawakan siya, sabi ni Kayla, wag muna kasi kumbaga hindi pa sila officially talaga mag-on or hindi pa kita sinasagot, kumbaga. So sabi naman ni Kuya Bong, kailan mo akong sasagutin? Kung makapag-antay ka, 'di ba? Sabi ni Kayla, kung makapag-antay ka, di mag-antay ka hanggat kaya mong mag-antay. Kumbaga maganda siyang isang sample ng isang babae na tulad ni Kayla na hindi natin sukat akalain ay mayroon pala siyang dalagang Pilipina, di ba? Dalagang Pilipina talaga si Kayla, kasi sa mga rules niya sa panliligaw ay nandoon yung pagka-Pilipina niya, di ba? So nakita ni Bong na ang ganda ng suot ni Kayla, ang ganda niya sa araw na ito, ang ganda niya at pinatayo nga niya ito, tinitingnan niya, pinaikot nga niya. So, sabi ni Bong, ang ganda mo ngayon na, sabi naman ni Kayla, ikaw nga napahanga akong, ang ganda ng kumbaga ang ganda ng postura ni Bong, kasi bagay naman talaga kay Kuya Bong, naka-t-shirt tapos naka-short siya, naka-rubber shoes, di ba? Usually ganyan naman talagang magandang ipupustura ng mga lalaki, di ba? Kumbaga, agaw points yun pogi points yun, di ba? So, at ito nga pinatayo niya, pinaikot-ikot niya, sinasabihan niyang maganda ito, at saka napaka-gentleman ni Kuya Bong, no? Hinalikan niya si Kayla sa kamay. Ganun naman talaga yung mga lalaking gentleman, at nire-respeto ka at mahal ka. Kasi pag hindi ka nire-respeto, hindi niya gagawin yun sa'yo. So, yun na nga't nag-uusap sila at hanggang kung ano-ano lang pinag-usapan tungkol na dito sa pag-igib ng tubig. Kaya mo raw mag-igib ng tubig, Kuya Bong, na malayo naman daw ang poso sa kanila. Ibig sabihin, ganon ang panliligaw. Kung manliligaw ka, mag-igib ka ng tubig, magsibak ka ng kahoy. Diba? Ganon naman talaga yung mga dalagang Pilipina kung talagang nililigawan mo. So, yun ang sinasabi ni Kayla ngayon kay Bong. At saka, ito pa ang sinasabi ni Kuya Bong. Iniimbitahan niya kung pwede daw silang mamasyal ni Kayla. So, sabi naman ni Kayla, okay lang naman daw kung mamasyal sila. Kung araw daw, no? Sabi naman ni Kuya Bong, may trabaho tayong araw, kailangan gabi kung mamasyal tayo. So, yun na nga, at pumayag din naman itong si Kayla mamasyal sila. So, dito natin makikita ang isang babae na irespeto mo ako bilang isang babae kung gusto mo ako, di ba? Hindi yung wala kang respeto sa akin dahil nga nagpapakita ako sa'yo na mahal, may gusto din ako sa'yo, na hindi mo nare-respetohin yun. So, dito kay Kayla nakikita natin na dalagang Pilipina yan, di ba? Dalagang Pilipina, yeah. Ang style ni Kayla ay dalagang Pilipina. So, dito natin matatanto na talagang sino naman ang hindi mapamahal kay Kayla, 'di ba? Ang tulad ng Kuya Bong, napamahal talaga kay Kayla dahil nga dito sa kumbaga sa rules and regulation niya bilang isang Pilipinang babae, 'di ba? Kung paano manligaw, kung paano karapat dapat bang ligawan, karapat dapat bang mahalin, o karapat dapat bang bigyan ng pagkakataon nito si Kuya Bong sa panliligaw niya, na ngayon man ay unti-unti na pinapaliwanag ni Kayla kung paano yung panliligaw. So, 'di ba? So dito ay kaya naman daw ni Bong gawin lahat ang sinasabi ni Kayla. So ito na nga, tinatanong pa ni Kayla na kung mahal mo ako, 'di ba, ganon, na kaya mo ba akong pakasalan? Ay sabi naman ni Kuya Bong, kahit saan pang simbahan, kaya kitang pakasalan, diba? Sabi ni Bong kay Kayla. Kasi ang gusto pala ni Kayla is parang church wedding ang gusto niya.
So sabi naman ni Bong, pwede naman sa bahay. Sinong pari, Bong? Ikaw talaga, Kuya Bong, ha? So sabi naman ni Kayla, mas maganda pa rin yung church wedding. So sabi ni Bong, ay okay lang naman sa akin kahit saan simbahan. Pwede, kahit saan simbahan, pakakasalan kita. Wow, yun ang gustong gusto ko sa isang lalaki na gano'n magsasabi. Kahit saang simbahan, pakakasalan kita. Yan ba ang sinasabi natin? Si Bong ay siraulo? Yan bang sinasabi natin na sinasabi po ninyo dyan na kayo nagko-komento dyan, si Bong ay siraulo, si Bong ay hindi na nagbabago, hindi yan magbabago, ganyan na yan. So paano natin masasabi yun, ano? Ang sinasabi ni Kuya Bong, kahit saan simbahan kaya kitang pakasalan. Wow, that's a perfect man. Kumbaga kahit hindi man gaano ka perfecto si Bong sa kanyang pagkatao, pero kaya pa rin niyang sabihin na kaya kitang pakasalan kahit saan simbahan. Hindi ba ang ganda na lang pakinggan? Hindi ba ang ganda na lang ang ganda na lang natin ipaano sa mga tao na talagang ganon si Kuya Bong kung magmahal sa isang babae. Kumbaga hindi niya iniisip, hindi siya nag-iisip na kung ano, basta kung ano ang maibigay niya doon sa isang babae, yun na yun, di ba? Kumbaga respeto, pagmamahal nandoon na kay Bong para manligaw sa isang babae, para maging syota ng isang babae. So dito naman kay Kayla ay ginawa pa niyang syempre dalagang Pilipina yan, di ba? Kailangan yung medyo mahinhin pa siya, mahinhin talaga, na talagang ipaprove mo sa lalaki na ikaw ay talagang karapat dapat ligawan at irespeto ng isang lalaki. Kasi mga kabisnes, mga kapapi, ano, kung talagang mahal ka ng lalaki, irerespeto ka. At saka nasa sa atin mga babae yun kung paano tayo respetuhin ng isang lalaki, di ba? Halimbawa, boyfriend mo siya, hindi mo siya pwedeng pagbigyan lahat ng gusto niya na masusunod at susundin mo kung ano yung lahat ng gusto niya, kasi ikaw rin babae ang mawawalan. At halimbawa, hindi kayo nagkatuluyan ng boyfriend mo, may naiwan sa'yo yung boyfriend mo. So, lamat na yun, kumbaga, ay hindi na matatanggal yun. Kumbaga, mancha na yun sa pagkatao mo ang ganon na ginawa mo na hindi na yun matatanggal. Kasi pinagbigyan mo siya na dapat hindi mo siya pagbigyan ng ganon sitwasyon. So, nung karamihan kasi sa mga lalaki, they are just only taking for granted sa babae, no? Halimbawa, nabigay mo na kung ano yung gusto nila, ay bigla ka na lang iiwan sa ere na wala namang sinabi kung ano-ano, basta wala, basta okay lang. At total, nakuha ko na yung gusto ko, ano pang kailangan ko sa'yo, parang ganon. So tayo naman mga babae ang magbibigay ng respeto sa ating sarili. First thing, we have to respect ourselves, di ba? Respetuhin natin ang ating pagkababae bilang isang babae bago natin respetuhin yung ibang tao, di ba? Katulad na lang ni Kayla, nirespeto niya yung sarili niya, kaya ina-adapt niya yun kay Bong. Kumbaga, binibigay niya, hindi man niya mapaliwanag kay Bong yun, pero pinapakita niya, tinuturuan niya the way na kung paano manligaw si Bong sa kanya. Kasi isa rin yung respeto sa isang babae, ang ganon panliligaw. Diba? So, ito si Kayla, ibig sabihin, kahit hindi man niya ito na papansin, hindi naman niya ito basta talaga napunta sa isipan niya, pero ganon ang pamamaraan niya. Kumbaga, napaka-prangka niya, napaka-simple. Kumbaga, totoo siya. Totoong tao siya, totoo siyang babae na karapat dapat mahalin. Hindi ba kahit sa halimbawa man, kahit hindi man si Kuya Bong ang magmahal sa kanya, karapat dapat siyang mamahalin. So dito sa mga naging ex ni Kayla, malas lang ninyo hindi nyo nakita ang tunay na ugali at pagkatao ni Kayla, na napakabait, napakarespetuosang babae, di ba? At nirespeto niya yung sarili niya, hindi niya basta-basta binababa ang kanyang pagkababae. Ito ang maganda, di ba? Kahit yan, na supalpal na naman kayo dito sa pangungugali ni Kayla, di ba? Yan ang sinasabi nyo, kulang sa pangingisip. Diba, may diferensya sa pangingisip. Ngayon, sa ganitong pamamaraan ni Kayla, sinong makapagsabi na may diferensya siya? Baka naman itong nag-comment na ito, siya ang may diferensya sa utak. Kasi hindi niya alam, siguro hindi ka ganyan, kaya bitter ka, hindi ka ganyan niligawan ng iyong asawa ngayon. So, tingnan mo naman ang panliligaw ni Kuya Bong kay Kayla. Kumbaga, hindi basta-basta. Na nandoon na yung respeto talaga
Kasi yun talaga ang importante sa isang babae, na respetuhin ka ng lalaking mamahalin mo o magmahal sa'yo. Hindi yung minahal ka lang dahil may gusto siya sa'yo. Minahal ka lang dahil they are taking for granted na mayroon siyang gustong kunin sa'yo. So kung makuha na niya yun, ay iiwan ka na lang niya na parang basahan, itinapon sa isang gilid. Yun ang pangit, di ba? Karamihan naman kasi sa mga lalaki sa atin ngayon, sorry po, hindi ko naman nilalahat ang mga lalaki. Sa panahon ngayon, marami ng ganyan, 'di ba? Kumbaga taking for granted. Kung hindi mo irerespeto yung sarili mo, hindi ka rerespetuhin ng lalaki. Nasa sa iyo yan kaya ka irerespeto ng lalaki. Nasa sa iyo yan kung bakit ka nirerespeto ng lalaki, 'di ba? Nasa sa iyo yan bakit sundin ng lalaki yung kung ano yung estilo mo sa buhay na dapat niya sundin yun. Kasi ikaw ang example sa isang lalaki na halimbawa yung lalaki ay hindi siya kasing bait mo o hindi siya, kumbaga magka-opposite kayo ng lalaki nagkagusto sa iyo. So kailangan sa ganun mga lalaki, kailangan mong ipaliwanag o ipasunod sa kanya kung ano yung dapat at kung ano yung tama. Ang pagrespeto sa isang babae, ang pagrespeto sa relasyon. Kasi importante talaga yun, ang respetuhin natin ang relasyon natin bilang isang magkasintahan, mag-asawa, di ba? So kung walang respeto doon sa pagmamahalan ng dalawang magkasintahan, di wala rin, useless, di ba? So dito kay Kayla, gusto niya hindi man niya mapaliwanag kay Bong kung ano yung ibig sabihin. At least kumbaga nasasabi niya o napapagawa niya kay Bong kung ano yung dapat gawin na para bilang isang respeto sa isang babae. 'Di ba ang galing ni Kayla mag-isip? 'Di ba ang talino ni Kayla mag-isip? Kumbaga hindi man niya masabi kay Bong, pero step by step niya ang ginagawa ni Bong para maramdaman ni Bong o maramdaman niya na siya ay nirespeto ni Bong. Kasi as I said, paulit-ulit, nasa sa atin pong babae kung bakit tayo rerespetuhin ng mga lalaki at ng ating partner sa buhay. Kasi kung hindi mo nirespeto yung sarili mo, hindi ka rin rerespetuhin ng partner mo. So dito kay Kayla, pinakita niya na talaga na kumbaga, I will love myself before I will love someone else, 'di ba? Kumbaga, mahalin mo yung sarili mo muna bago ka magmahal. Bago mo ibigay yung pagmamahal mo sa isang tao. At least kung nandoon na kayo ay alam ng lalaki na kayo ay dapat kumbaga pareho kayong dapat magrespetuhan sa isa't isa. 'Di ba? Ang pagmamahal ay hindi lang yun ilagay natin ang pagmamahal sa ay mahal ko siya. Kung ang pagmamahalan ninyo ay walang respeto sa isa't isa, is useless lang yun. Dapat magmahal ka, lagyan mo ng respeto para maganda ang takbo ng inyong relasyon dalawa. Hindi ba mga kabis, mga kapapi? So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Please don't forget to subscribe Kabusiness Official Papa Dins TV and Kabusiness Family at ang aking mga reactors, kasamahan reactors, Sino Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, at Analisa Riati Vlog, at ang Kamix Vlog, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog nagsasabi po, may Allah bless us all. Bira, banat, lipad mga ka-business. See you again. Bye-bye.